Sampo sa akin. Wala akong amor sa taong yan. Hindi ko alam kung bakit. Wala kasi ginagawa eh. Nasa Batang Quiapo, busy. Ba't ang lalag? Okay, introduction po. All right. Good morning to everyone. Thank you very much for this opportunity. I see old and familiar faces, not just old because of age, but because of relationship during over the time. So thank you. Maraming salamat. We were given the chance. We're given this opportunity to serve again. And kami lumalahok upang makatulong doon sa tingin namin na mga bagay na may mga pangangailangan sa ating bansa. Siguro, if my colleagues will allow me, medyo banggitin ko na muna at susunod na tatanong dyan mamaya is, why are you running again? No? So, there are many reasons and many factors. Number one is I think the bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. 60+% of the budget of government every year, more than 6 trillion, goes to personal services. And a big chunk also of the 40% left goes to debt servicing. So almost nothing is left to be given, distributed to our people. So right sizing the government really is a very important thing that we should do. And then I would again push for a law that will outlaw fake news. Fake contents also. And then the 14-month pay law that I proposed before was not acted upon. And then perhaps the hybrid elections, di ba? Yeah. Thank you very much. Marami pa siguro iba, pero our time is limited. Thank you po. 2 minutes introduction for Senator Lacson. Thank you po. Good morning. Simulan po aking opening statement sa pag-share sa inyo ng aking naramdaman for the past 2 years. Mas magaang kargahin ng apo kaysa pasanin ng mundo. Mas maginhawa na humilata sa kama kaysa bumangon ng maaga at pumasok sa opisina. Mas masarap manood ng Netflix kaysa magbusisi ng national budget. Upon the other hand, I also kept asking myself these questions. Do I feel better doing things for myself instead of helping others? Now, I have the answers. I just filed my certificate of candidacy. Should I be given again the mandate to return to the Senate, I do not have to reinvent myself. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs to benefit the majority of the Filipino people in alignment with his SONA message last year and in cadence with my personal credo, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Thank you. Thank you po. Sir? Magandang gabi. Diyos ko, pigilan niyo ako! I-play pa ba natin to? I-play ba natin to si Lito Lapid? Sige na nga, i-play na nga natin. Diyos ko. Umaga po sa inyo lahat. Siguro, ni-intay nyo na naman kung ano sasabihin ko rito. Siguro naman hindi nyo na ako ipagtatanong dahil 3 terms na po ako bilang senador. At bumabalik, kung ako ipapalarin ulit, magiging 4 terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan
At ang ano ko po ngayon ay ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po ay ano natin. At palalawigin ko po ang naipasa natin batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Kasi po hindi pa po nila nalalaman ng ating mga kababayan, lalo na po inaapi sa batas na hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit sinong abogado di kampanilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAO ay hindi po sila pwede maglaban kung PAO to PAO. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistant kung tawagin ay lapid law. Kaya po ako siguro sa experience ko naman, naging vice governor po ako ng lalawigan ng Pampanga na isang termino. 3 terms po ako bilang gobernador. Bali 9 years po ako na nanungkulan bilang gobernador ng lalawigan Pampanga. Kaya at 3 beses na rin po ako, 3 terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. Bigyan sana ako ng pagkakataon ulit. Maraming salamat po. Supremo, busy ka lang naman sa Batang Quiapo. Ha? Tigil-tigilan mo kami, Supremo. Doon ka na lang mag-senador sa Batang Quiapo. Supremo, tumakbong senador, pero sa Batang Quiapo na lang. Diyos ko. Huwag nyo na ito yung mga panalo, ha? Nakabuiset. Pangulo, na dito binagyan ako nasa dito sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat po, Senator. Oh! We come now for the question and answer sa media po. Yeah. Any question? Go ahead, Iya. Mike, please. Microphone. Bumaba na agad eh. Ayaw na magpaliwanag. So nagiging contentious subject ngayon sa Senate, lalo ng budget season, is yung unprogrammed funds. Mababawasan po ba to sa pag na-elect po kayo? Or mas magpo-focus kayo na may line items talaga? May definition ang unprogrammed fund, yung UF, under the Special Purpose Fund. Sa inyong kalaman, 3 bahagi ng ating national budget. Yung regular budget, ito yung naka-appropriate sa mga ahensya. Iba't ibang ahensya across all departments, executive, legislative, judiciary. Yung special purpose fund, nasa ilalim noon yung unprogrammed. At yung pangatlo, automatic appropriations. Ang definition ng unprogrammed fund, napakalinaw base doon sa mga special provisions. 3 po yon. Nadagdagan po ng 2 provision, kaya nadamay yung PhilHealth na pondo. At meron pang isa na nadagdag, yung sa foreign assisted projects, na hindi dapat kasi ang General Appropriations Act is a general law. At yung PhilHealth law as amended, pati yung Universal Healthcare Act, those are special laws. And basic po ito, alam ng mga abogado, alam din ng mga mambabatas, na hindi pwedeng amendahan ng general law ang special law. So yun po ay aming dalawang ipaglalaban kung sakaling kami mabibigyan ng isa pang pagkakataon. Next question, please. Yes. ABS-CBN. Sirs, maganda umaga po. Welcome back. Dagdag ko lang sandali, Doon sa sinabi ko kasi kaninang proposal din namin yun na right sizing, that includes budget reform. And that is going to address that particular issue. Right? Okay, sir. Para rin po, although alam ko, sinagot nyo na to once, no? Pero ang lagi po kasing tanong is, ano yung magiging role ng Macho Black sakaling magbalik sa Senado, considering na part po kayo ng mga in-endorse ng Pangulo? You see, meron kaming more or less line of thinking, Hindi naman nagkakalayo-layo yung line of thinking namin. And part of what the opening statement of Senator Lacson kanina, yung nakapahinga ka. Yung nakapahinga ako from 2004 to 2010. Pagbalik ko noong 2010, ang dami kong nagawang nakita mo from the outside, like yung mental health law, yung free medical scholarship, yung mga ganun, biglang nakikita mo yung mga pagkukulang. This time, sa amin, I'm sure, at ito ay napapag-usapan na namin, we need to review law enforcement and look at how the efficacy of government services is being executed so that incidents like the Alice Guo issue will never happen again. Ganun
tulad ng sinabi ko sa aking opening statement, na yung I do not have to reinvent myself kasi yung dati kong ginagawa sa Senado, and I think si President Bongbong Marcos recognizes my fiscalizing role. Basta ito'y in alignment, tulad na naturan ko, with his SONA message last year. And in cadence with my personal credo. Yung sinabi ko kaninang what is right must be kept right. Magkakasundo kami doon. At noong ako'y napili na ma-include, I know for a fact that the President recognizes my possible role while serving in the Senate. At ako nagpapasalamat ako, gusto ko lang isingit kay Senate President Tito Soto kasi siya talaga yung very patiently na nag-influence sa akin. Kasi sabi ko nga kanina, nag-enjoy na ako sa retirement pero sa kanyang malaking influensya sa aking career at sa akin na lang mga personal advocacies, napahinuhod, tama ba yung Tagalog, ako na lumahok pamuli para subukang magsilbi pa rin sa ating mga kababayan. Sir, follow up lang po. Ano po yung, well, pareho naman po kayo, talagang veterano kasama si Senator Lapid. Ano po yung nakita rin ninyo from the outside na kung makakapagbalik po ninyo sa Senado, ano yung mga tradisyon, yung mga policies na sa tingin po ninyo dapat na maibalik sa Senado, especially when it comes to investigating issues and discussing on the national budget? Thank you, sir. I think procedures are very important. Decorum, that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. So proper decorum, parliamentary rules, procedures should be strictly followed. Yeah. Not to take anything away from the previous Senate presidents, alam niyo, nung nanungkulan bilang Senate President si Tito Soto, malaki yung improvement sa decorum. Pati yung, di ba kung natatandaan ninyo, sabay-sabay kami po papasok sa session hall. Hindi yung parang hinalong palengke. Dati, nung bago siya nag-take over, talagang naandoon yung propriety. At dito, sumasaludo kaming lahat nung kasabay sa batch namin noon ng siya Senate President. At gusto namin, ako, for a fact, for one, gusto ko maulit muli yon. Yung napanood namin sa British Parliament na kung saan hear ye, papasok yung mga parliamentarians, yung mga MPs. Very, very orderly, very organized. At yun pinatupad ni Senate President Soto nung siya'y Senate President. Sana maibalik yung ganong, sabihin na nating nasimulang tradisyon. Another question po. Newswatch. Hi, good morning po. Amor po from Newswatch. Sirs, just to follow up on, nabanggit po ninyo yung sa decorum. Paano po ma-describe, sir? Are you not satisfied with what is happening now in the Senate? Yung most recent po na nangyari is yung almost parang magpang-abot po sila Senators Mig Zubiri and Alan Cayetano. Kasama po ba yun dun sa mga nabanggit po ninyo na kailangan maibalik yung proper decorum? Or care to comment on that, sir? We are not in a position to judge yung mga present crop of senators. Kasi mga mature, sabi nga natin, senatus, mature na mga individuals ito. Yung root word niya, yung Latin word na senatus. Hindi para sa amin humusga na mali yung ginagawa nila o tama yung ginagawa nila. Ang sinasabi ko lamang, yung nasaksihan ko personally, nung siya yung nagsilbing Senate President, nakikita ko na medyo naaayon sa propriety. At saka yung aming titulo na kung tawagin kami mga honorable members of the Senate. Yung mga minsan nagkakainitan, hindi lang naman first time yung nangyari kay Senator Alan Peter Cayetano at saka kay Senator Mig Zubiri. Nangyari rin yan tulad nung aming panahon, meron din nagkakainitan. Kasi when emotions run high, hindi mo rin makokontrol minsan. Ang importante, hindi tayo tumutulad pa sa nangyayari sa Taiwan Parliament na nagsusuntukan at babatuhan ng silya. Wala po tayo doon at ako'y nananalig na hindi tayo aabot sa ganun. Same as above. SP, since Senator... Binanggit kanina, kinumbinsi ko talaga si Senator Ping Lacson. He is definitely an asset in the Senate. At saka talagang kailangan namin siya roon.
Kasi mahina kami sa mathematics eh. Okay. But sir, since follow-up lang po ulit, since former Senator Lacson said nga po na iba po yung decorum, tradition, nung kayo po yung SP, sir, as early as now, are you planning to or do you want to become SP again? You know, being SP is up to your colleagues eh. Bihirang-bihira doon sa siyam na Senate President na Ako sa akin, si Lacson, kasama yan sa lista ko si Lacson. Wala, kanya-kanya tayong boto pero ako si Lacson. Si Lito Lapid, sisipain ko yung paalis yan. Pwe, Lito Lapid, what? Ang buboto kay Lito Lapid, mga tanga. Mga pro-pogo. Pinagsilbihan ko na ako yung pang-sampu. Na mula noong 1992 up to the present, bihirang-bihira doon yung nilakad niya eh. Mas nangyayari doon yung inaalok ng mga kasama at yun yung nagiging matagumpay. Pagka yung nilakad mo, usually hindi tumatagal eh. So sa akin, it has not crossed my mind at this point. Sa akin kasi, we can always work, a regular senator. You know, one very important committee that a senator should handle is St. Benedict, Lito Lapid, magsalita ka naman. Nako, wala na, umalis na, bumaba na ng stage. Hindi, wag mo nang asahan, buti na lang talaga bumaba na ng stage. Buti na lang bumaba na ng stage si Lito Lapid. Wala naman yung masasabing maganda. Kaya kung ako sa inyo, wag ako talaga nananawagan ako. Ekes, Philip Salvator. Ekes, Lito Lapid. Ekes, Bong Revilla. Diyos ko po. the Committee on Ethics. O yung kung sa Committee on Ethics ka, you can always bank on decorum and proper parliamentary procedures. That should be followed by the Senate. Okay, thank you po. Michael? Hi sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Siguro po, kung sino man po sa dalawa. Sir, kung sakali makabalik po kayo ng Senado, bibigyan din po ba ninyo ng pagkakataon or pananatilihin yung parliamentary courtesy sa budget po ng Office of the Vice President? Alam mo, yung time-honored tradition ito eh. Pag Office of the President, dinata namin ito at na-observe namin. Office of the Vice President, even the judiciary, out of respect do sa Chief Justice ng Supreme Court, out of deference to the time-honored tradition, talagang open pagkatapos may magmo-motion na i-recommenda na sa plenaryo. But then that's a tradition. Hindi naman ito binding sa mga miyembro na gusto magtanong ng mga clarificatory issues, na gusto nilang tanungin sa head ng agency, whether it's the Office of the President being represented by the Executive Secretary, kasi hindi naman nag-a-appear ang President sa budget deliberations. Office of the Vice President at saka yung Judiciary. Hindi naman pwedeng pigilan na dahil merong tradisyon, sundin lagi yung tradisyon. Kung meron talagang gusto clarify, matweet niya yon, right niya yon para magtanong ng mga dapat niyang i-clarify sa kinaukulang ahensya o opisina. Thank you po. Teleradyo, Robert Mano. Hi sir, good morning. Sir, susugan ko lang yung tanong ni Amor. Granted na pagbigyan kayo ng taong bayan at makabalik kayo sa Senate. At sabi nyo nga po, yung Senate presidency ay hindi naman inilalako dahil inilalapit po yan. If ever ilapit sa inyo, halimbawa, SP Soto, tatanggapin nyo po ba? Kay Senping naman, ano pong committee usually yung gusto ninyo? Usually po kasi after election, ito yung pinag-uusapan natin, yung committee. Babalik po ba kayo sa accounts para ayusin yung naging controversial na new Senate building? Thank you, sir. Well, if my colleagues, would-be colleagues, if I'm back in the Senate, think that I could lead it well, who am I to say no? The important thing is that you serve at the pleasure of your colleagues. Sa akin, I think it's too early to assume o magrekomenda para sa sarili ko kung ano yung committee kasi lahat ng chairmanships ng committee sa Senado, pinagbobotohan yan. Yan ay naayon sa mayorya.
kung ibigay sa amin yung mga LATAC committees, gagawin pa rin namin trabaho. Tulad ng aking first term, ang nabigay sa akin isang LATAC committee, yung Committee on Civil Service and Government Organization. Marami rin ako na ipasang batas doon. So depende yan sa senador, sa mambabatas, kung paano ko magtatrabaho, regardless of which committee or committees ang i-assign sa'yo. Okay. Patricia, IBC 13. For Tito Sen po, what do you feel po right now na buong suporta at sinamahan pa po kayo mismo ng pamilya nyo? Thank you for that question. I feel blessed. Pero sa akin mga kakulot, okay sa akin si Lacson. Ang ano ko lang sa inyo, ang mga wag nyo pong iboboto, ito lang talaga aking panawagan. Tiger 99 2.0, shoutout sa iyo. Ang aking panawagan lang, wag nyo iboboto si Lito Lapid, si Bong Revilla, at si Bongo, at anong Revilla, Lito Lapid, Philip Salvador. Yan. Yan, apat. Iboto nyo ng iba. Iboto nyo na si Diwata. Basta wag nyong iboboto lalong-lalo na si Philip Salvador. Anong may tutulong nun? Sasama lang yung kay Robin Padilla. O may dalawa na kayong inutil dyan sa Senado. Dadagdagan nyo pa ng isa pang Lito Lapid na isa rin walang kwinta. Diyos ko. Isip guys. Mga kakulot, isip. Bago kayo mag-isip, like and share naman kayo and subscribe sa mga bagong pasok dito. Bahala kayo. Basta wag nyong iboboto si Lito Lapid, si Bong Revilla, at si Philip Salvador. Bahala kayo kung sino nang mga gusto nyo iboto. Basta yung mga artista, wag nyo nang iboboto yan. Kung ayaw nyo rin may magkurap-kurap dyan, sama nyo na si Manny Pacquiao. Mayabang na yun. Kahit na paano, matapang naman nyo. Pero kung pwede nyo alisin si Manny Pacquiao, pwede naman. Pero kung ayaw sa kurap, si Manny Pacquiao palit nyo. Ang hirap to, ang daming mga nonsense na tumatakbo sa pagkasenador. Kailangan talaga magkaroon ng ng criteria para tumakbo. Dapat meron ka magandang background. Hindi lang kasi dapat pera eh. Itong mga artista na ito na tumatakbo kasi sikat, may pera. Paano naman yung mga matatalino at kaya talagang may kayang gawin kaso walang budget? Lugi, di ba? Napaka-unfair. Sana may... At Senaida Braga, good evening po. So paano? Yung mga DD-shit na line-up, pagsisipain nyo na rin yan. Iba, mahanap ka ng mga independent dyan na willing. Yung willing na talagang tumulong. Hindi yung willing na tumulong dun sa mga siraulo. Di ba po? Yun lang naman po. Sa mga bagong pasok po dyan, yung unang topic ko kanina patungkol kay Bongo. I-replay nyo na lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Dolor Garcia, I agree. Di ko iboboto mga tagapagtanggol ng mga Duterte. Nakita nyo naman, yung sa Davao, yung Senate hearing ni Bato, ni Bongo, ni Padilla. Gusto nilang matigil yung paghahanap kay Kibuloy. Kung nakinig si General Torres sa panawagan nila Bato, hindi makukuha si Kibuloy sa loob. Sino ang protektor ni Kibuloy? Kayo na ang sumagot. Common sense. Common sense. Oy, Dolor Garcia, wow, from Italy. Shoutout po sa'yo. Sa Italy, salamat. Ay, nako. Mayroon naman ni Sir Posa. Malaki na itulong sa amin sa Mindanao. Lalo na sa mga na-NPA at adik. Ate Ana pa shoutout. Pero doon sa iba talaga. Sa iba, bahala kayo. Basta panalangin ko lang sa inyo, huwag nyo iboboto yung tatlong nagtanggol kay Kibuloy. Huwag nyo iboboto yung mga action star ng Pilipinas. Okay tayo. Okay tayo. Iba na lang. Huwag lang yung mga taong yun. Yun lang ang panawagan ko. Sana
sana mapaisip lang kayo. Kahit hindi man kayo makinig ngayon, sana maisip nyo, ay, wala pala kwenta to. Tama talaga si PJ Kulot. Ako po si PJ TV, kulot pero hindi salot. Hindi kagaya ni Lito Lapid. Pogo Pampanga pa more! Magandang gabi! O 6:43 na ng gabi. Shout out sa inyong lahat. Sama kayo lupalop na mundo. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Naglusog yung mga katawan. PJ TV ako pala ito. Subscribe, like, and share. Push the notification bell para laging updated. Maraming salamat. Magandang gabi. Kain na po tayo. Mag-alas 7 na. Kung saan man kayo ng Pilipinas, kain po tayo. Maraming salamat sa nanonood ng replay at sa live na ito. Abangan niyo po ang aking upload at sunod na live. Maraming salamat. Sa susunod po ulit. Sa mga hindi nakapagpanood nung kay Bongo na topic, i-replay nyo na lang po sa unahan. Bongo topic kanina po. Tapos Amy Marcos Diwata. Maraming salamat. PJ TV.